pagdating kay Torre, na-choke talaga si Torre ng bonggang-bongga. Kakaiba rin yung kapal ng mukha ni Torre eh. Kakaiba rin yung kapal ng mukha ni Torre. At grabe talaga si Boying Rimulya. I mean, sobrang kadiri ni Boying Rimulya. Because, bago lang tayo mapunta kay Torre. Si Boying Rimulya, obviously, is lawyering for, for Marbil and General Torre. Dinedefend niya talaga pag naiipit na umaano siya talaga, umeeksena siya talaga. Si Senator Amy, ilang beses niyang parang pinalampas yung kaipalan ni pinalampas yung kaipalan ni Boying Rimulya. And I think I have an idea kung bakit ganun. Na hindi niya masyadong binraso si Boying Rimulya. Kasi nung last time na binraso niya si Boying Rimulya, yung first na hearing, hindi na sila nagsipag-attendan. Alam mo bang, hindi kasi the politics in China is not like the politics in the Philippines, na bardagulan talaga yung mga politicians, diba, na harap-harapan. Ito kasi tago. So that's why, parang, it's all so quiet, ganyan. Pero meron, stiff ang competition. Sabi nga nila sa akin dito, alam mo ba kung gaano kasabi sa akin ng isa kong schoolmate na Chinese, sabi niya, alam mo kung gaano ka-stiff ang competition dito. Pag kahit may DUI ka, halimbawa may gusto ng position mo, pwede niyang gamitin against you kasi kahit DUI can cost you your job. Grabe, no? Grabe naman yun. Si Daddy Shi, di ba parang ilang beses siyang nag-try na pumasok sa Chinese Communist Party. Oo, tapos ilang beses siyang na-reject bago siya nakapasok. At can you imagine ano na yun, ang tatay niya, isa sa mga parang founders ng mga granddaddies ng Communist Party. Tapos walang special favor. Can you imagine? Actually, kahit yung anak, halimbawa, can you imagine na Mao is like the founding father of People's Republic of China? In the Philippines, sabihin natin sino katumbas ni Mao na founding father, na current sa politician, let's say yung presidente, hindi ba? Girl, actually mas malaki pa, mas towering figure pa nga si Mao. Alam mo yung mga descendants niya, living ordinary lives na parang, really? wala. Walang parang special line of ganyan. Walang no special treatment. And yung yung isang asawa ni Mao, nakulong pa yun eh. Can you imagine, asawa ni Mao, nakulong. Tapos yung mga anak niya, siguro yung isa niyang anak naging general, pero hindi siya naging general kagad. Ay, naging mataas na rank na, nagsimula yun sa baba. Pero other than that, wala. They're living really ordinary. Wala talagang Namji. Alam mo yun? Wala talagang ganap na katulad sa Pilipinas na ang anak yan ni ganito, anak yan ni ganito. Parang may premium Sa Pilipinas kasi may premium eh. May premium. They have faded in the background kahit yung mga anak ng previous presidents. O yung pamilya ng previous, yung anak ni Xi Jinping, wala nga nakakakita yan in public. Alam mo yun, wala talaga kasi bawal eh. Bawal, kasi once na tapos can you imagine, wala man lang kalye na pangalan kay Mao. Kasi bawal yun, pinagbawal yun sa ng Communist Party, na walang kalye ang ipapangalan sa mga member ng Communist Party or ng politician, whatever. Kaya walang dito kalye pangalan ng politician Bex. Walang ganon. So, talaga, it's very different. Kaya sabi ko, I am at the right place at the right time. Because, alam mo sa Bible, yung sabi yung pearls among swine. Alam mo yung pearls among swine na saying sa Bible. Don't cast your pearls among swine. Alam mo yung saying na yon? Pearl among... Do not cast your pearls before swine. To offer something valuable or good to someone who does not appreciate or understand its worth, potentially leading to rejection or even hostility. Ayan, exactly. Kaya nga sabi ko dito, I am at the right place at the right time because I know that I am not casting my pearls before swine. Yan, na parang inisip ko nga, kung ito yung idea ko sa dissertation ko, kung sa Pilipinas itong gagawin, hindi nila maintindihan. Hindi nila ma-appreciate. So, sayang lang. Kaya ngayon sabi ko, I am at the right place at the right time. And I'm 40, and 40 is the start of legacy building. So, parang swak ba lahat? Alam mo yung swak lahat, and I'm doing it in the oldest civilization in the world, oldest continuous civilization in the world.
na undergoing rejuvenation. And I am rejuvenating. True. So, ayun. O, 'di ba? So, anyway, eto na nga. So, balik lang tayo dito sa hearing, ano. So, may mga, actually, hindi ko na-start yung hearing. Hindi ko nasimulan. Nasimulan ko parang mga ano na, mga almost 1.5 hour na siyang nag-start. Ayan, yung hearing. So, marami rin akong na-miss. Pero, yung part na naabutan ko, nagsimula doon nga sa pagkapa noong mga accountabilities ng mga kay Kanilaw, yung kay Kanilaw yung unang part. So tinatanong kung ano yung bakit siya nando'n, ano yung role niya. Kasi kung hindi naman pala siya part ng Interpol, ang tawag dito, ano exactly yung role niya? Bakit siya yung nag-accompany kay PRRD sa The Hague and things like that. At grabe yung mga inconsistencies, no? At makita mo talaga na 'to si Kanilaw, para siyang ano, napunta siya do'n sa sitwasyon nung March 11 na parang ginanon lang siya. He doesn't know anything, eh, hindi nga siya informed do'n sa diffusion notice, eh. And ang dami-daming mga ano, and yet he signed to be the representative of the Philippines para, the representative of the Philippines sa ICC, if I remember it correctly. Basta meron yung paper siya na pinirmahan representing the Philippines. So, napunta yung question, sino nag-appoint sa'yo and things like that, ganyan-ganyan, na sinabi naman nung isang official na siya raw yung nag-appoint. Ang baboy talaga, sobrang baboy talaga. Pagdating kay Torre, na-choke talaga si Torre ng bonggang-bongga. Kakaiba rin yung kapal ng mukha ni Torre, eh. Kakaiba rin yung kapal ng mukha ni Torre at grabe talaga si Boying Rimulya. I mean, sobrang kadiri ni Boying Rimulya because bago lang tayo mapunta kay Torre. Si Boying Rimulya obviously is lawyering for for Marbil and General Torre. Dine-defend niya talaga pag naiipit na umaano siya talaga, umeeksena siya talaga. Si Senator Amy, ilang beses niyang parang pinalampas yung kaipalan ni Boying Rimulya. And I think I have an idea kung bakit gano'n, na hindi niya masyadong binraso si Boying Rimulya. Kasi nung last time na binraso niya si Boying Rimulya, yung first na hearing, hindi na sila nagsipag-attendan. 'Di ba? So ngayon parang nano-notice ko, sabi ang luwag ni Senator Amy kay Boying Rimulya. Iniisip ko, perhaps kaya niya pinapalampas itong si Boying Rimulya, kasi nga nag-attend. Baka hindi pagka inano niya, baka hindi mag-attend, mas lalong walang mahita yung committee kay Boying Rimulya. But anyway, ganun pa man, ay nasusupalpal pa rin naman 'to si Boying Rimulya in one way or another. Si Torre, apparently, inamin niya na na hindi niya pinagbigyan si Inday Sara na makita yung tatay niya. Hindi niya pinagbigyan si PRRD na papasukin ang anak nito para magkita sila dun sa Villamor. Inamin rin ni Torre na hindi niya pinagbigyan ang request ng pasyente na makakuha ng medical attention sa preferred niyang doktor. Grabe 'yun, sobrang grabe 'yun. And there were criminal liabilities dun sa mga pag-amin niya na 'yun. Kaya nga sabi ko, itong hearing ni Senator Amy, ang daming na-extract ng mga information, ang daming may mga admission na nangyari, na kung saan dapat ito si General Torre ay kasuhan na right after nung hearing na 'yon at talagang mapadala sa kulungan. Because it can't be like that. Ngayon yung mga si tingin ko si Torre para siyang para siyang may psychological problem. Grabe siya ka-determine magsinungaling. Grabe siya ka-determine or hindi ko masabi na mukha sobra siyang naniniwala dun sa mga sinasabi niya na yung mga sinasabi niya ay tama. Nakakaloka. Biruin mo he said that they believe that they did not violate any laws dun sa pag-arrest kay PRRD. And at the same time, sinasabi rin niya, inamin din niya na, hindi ko pinakita. I decided. Ako yung nag-decide. 2 stars ako eh. Ako yung nag-decide na na hindi sila magkita. Naging discretion na niya. Kailan pa naging discretion yun ng arresting officer? So, nakakaloka talaga. And anyway, ang hiling ko talaga after this hearing is that lahat ng mga nasa Duterte side ng mga abogado should start working now.
I mean, we need to push back. Sayang 'to, eh, sayang 'tong mga nag-a-unfold na 'to, eh, itong mga pangyayaring 'to, eh, 'di ba? So yun, tapos inadmit rin ni ano, finally inadmit na rin ni Boying Rimulya that they surrendered PRRD. They surrendered PRRD to ICC. Ayan. So, what's gonna happen next? I do not know. Issue din yung ano 'no, I think kakausapin pa nila yung ano din, palilitawin nila yung doktor ng AFP. Eto ano 'to, kwentong barangay 'to ha, hindi ito confirmed. Ang una raw kasi na magce-certify dapat kay PRRD na fit to travel siya to The Hague are AFP doctors. Yung dalawang AFP doctors hindi raw pumayag na isa-certify nila si PRRD na fit to travel. So, ang nag-certify PNP doctor. Ayun. So, yung PNP doctor na nag-certify na fit to travel si PRRD, ipapatawag sa next na hearing. Medyo nagtaka ako na hindi nila pinatawag ngayon. Sandali, bakit yung AFP hindi sila nag-certify? I do not know. Hindi ko rin alam. Pero yung AFP na yon, chismis lang yon. Nauna kasi sa Villamor AFP ano yun eh. AFP camp yun eh. Yung una AFP doctor. Chismis lang to. Hindi sila nag-certify. Right there and then daw, yung dalawang doktor na yon, dinismiss sa pwesto. Tinanggal sa trabaho. Sino? Chismis lang yon, chismis lang. Ayun. Nakakaloka. Alam mo kung ilan na ang ayun. Ano ba problema ni Darren Ungko? Pag ba minura mo ko Senate President sa FB niya, ipapatawag ba ako sa'yo? Grabe, alam mo kung ilan ang binaba ng growth rate ng tourism from China? Minus 33.68%. Talaga? Since last year. Ng Pilipinas sa China? Gaga. Ano? Chinese tourists sa Pilipinas. Yun nga, Chinese tourists sa Pilipinas, oo. So, less 30%. Oo. Sandali, titignan ko Oo. Okay. So, noong 2024, ang Chinese tourist is 312,222. Yung January, kailan ba sila naglabas ng March, 'di ba? Yata. Ng advisory. Oo. Can you imagine, last year's January, 33,000. Ngayong January, 30,000. Last year's February, 48,000. Ngayong February, 22,000. March last year, 27,000. Ngayon naman, 19,000. So, ibig sabihin, bababa pa yan lalo. Bababa pa yan lalo. So, sobrang liit na ng Chinese tourists sa Pilipinas. And bababa pa siya. So, talagang mauunahan na talaga tayo ng Cambodia this year. Talagang Diyos me. Ba't mo pipiliin yung Pilipinas ang mahal-mahal mag-travel dito tapos ganyan pa yung issues. Dami-dami pang issues. Just naalala mo yung meron pa silang yung pumunta pa sila ng Cambodia para magkaroon ng tourism partnership. Ano yan? Cambodia, i-package mo naman kami sa mga Chinese tour. Buisit. Diyos ko. Ito nga recently, di ba, dami-dami mga kemihan, kidnapping, barilan, ganyan. Kerwin Espinosa was shot today. Justice! Buhay naman? Buhay naman, hindi pa justice yun. Ha? Binuhay pa? Buhay. Pero dito yung tama. Ang corny naman. Ayun. So, yun. Pero parang mababa na pala talaga yung Chinese. Talaga, nawala na talaga ng amor ang Chinese tourists sa Pilipinas. Kasi nung 2023, 263,836.
2024, 154,698. Tapos ngayon, ah, 154, 160. So medyo tumaas siya. Pero ngayon talaga, spaghetti pababa na talaga siya. Spaghetti pababa ng pababa. Bababa pa yan ng bababa kasi because of the advisory, tapos halos pare-parehas din yung advisory na Japan, UK, Canada, China, Australia. May Japan ba? May Japan ba? May Japan. Hanapin mo nga yung Japan. Hindi ko nabasa yung Japan. Japan travel advisory to the Philippines. Teka. Girl, alam mo ba mas marami pang Chinese tourists nung 2020 sa Pilipinas? Nung pandemic. 170,000 noon kaysa ng 2023. Oo. Saka ng 2023 is 154,000. Sa balita yun sa balita yung nag-post eh. What is the latest travel advisory to the Philippines? We continue, ito, pero smart traveler to eh. Travel agents back Japan's new visa application rule. Sige, huwag mo lang isama yung Japan. Pero ano yan, tawag dito nasa travel ni-report ng balita, magkakasama yan, balita na ano, travel advisory to the Philippines, balita. Ayan, wait. Wait, ang bagal mag-load ng internet. Ito, Canada, United Kingdom, Japan. Disyembre 19, 2024 naman, nang unang inanunsyo ng Japan nang ibaba nila ang rehiyon ng Davao mula level 2 hanggang level 1 bilang mga delikadong lugar na bansa na hindi nila inirerekomendang bisitahin. Kabilang din sa naibaba. Okay, so yung Japan pala, nagbaba pala siya ng alert. From level 2, discouraging. Pero ang apektado lang, Davao lang. So, Davao lang. Sa Davao lang sila nagbaba ng alert. So, ang alert ng so it means ang alert ng Davao is nasa level 2, discouraging non-essential travel except sa Davao. Davao region, ayan. Na hindi nila kabilang na baba. Surigao City, Misamis Oriental. Ayun. Davao region, kabilang ang Surigao City at Misamis Oriental. Pero level 1 pa rin, meaning discouraging non-essential travel sa CDO, Jasan, Villanueva, Tagologan, at saka Siargao Islands. Ayun. So, yun. Yun ang advisory ng Japan. Ang Japan is still discouraging non-essential travel to the Philippines. I think yun yung ano niya, yun yung pinaka ano niya. Tapos nagbaba lang siya ng travel advisory sa Davao region and ayun, and 2 other cities. Pero sa China lang nag-release ng statement ang PNP. Sige pa, gawing pang-OT ang shabs.
Delikado diyan sa Pinas, daming kidnapping. Actually madaming may mga ang dami nang nabibiktima uli ng mga foreigners eh. Siyempre hindi natakot. Mm. Kasi nga human rights, mapoprotektahan ang human rights ng mga magnanakaw. True, ayun. So yun, nakakaloka. Nakakaloka siya. Mahirap na po ako kumuha ng visa ang mga Chinese, tapos 1 entry lang for 1 week. Hayaan mo sila, ginusto nila yan, 'di ba? So, kung sa tingin nila makakabongga sila sa kanilang eksena sa buhay, give lang ng give. True, ayan. Magpaakyat ka na, girl. Oo nga, o sige magsipag-akyatan na kayo para kayo naman ng kumuwento ng bonggang-bongga sa mga nangyayari. Ayan, at nakakatawa si Marbil, si Torre. Kasi naiipit na siya eh. Talagang pinagpapawisan na yung itlog niya dun sa mga questions kanina eh. So every time na kino-corner siya ni Alan Peter Cayetano tsaka ni Senator Amy tsaka ni Bato, yung sagot niya parang, thank you for that wonderful question. I'm very grateful that you asked that question, Madam Chair. And just zero palakato si Torre. Diyos ko. Ayan. Ang laki na nga ng bugtong hininga ni Torre eh. At masayang makita siya na pinagpapawisan ng itlog. Alam mo, naawa ko kay Torre kasi ilalaglag yan eh. For sure. For sure. Tingin ko yung sa kanya, pag-promote sa kanya. Wala ba siyang binigyan siya ng stars pagkatapos parang few months after meron na naman siyang bagong stars. Tingin niyo nirerespeto yun ng mga kapwa niya uniform people na gano'n niya kabilis nakuha yung stars niya. Diyos ko. Ayan. Anyway. Hello, we deserve better. Hello. Can you hear me po? Yes, klaro ka. Go, kwento ka na. Sundan ko lang yung sinasabi mo kanina about kay Torre. Kasi, Madam Chair, I want to thank you very much for the opportunity to explain. Parang pinagmumukha niyang tanga yung mga tao na akala niya parang gusto niya mag-appear na mabait siya. Alam mo yun, parang sarcasm lang din naman yung atake niya. At parang ngiting aso talaga si Torre. Ngiting aso talaga siya kanina. Wala kanina. Alam mo, we deserve better. Nawala, di ba, pina-flash ni Senator Amy yung video niya, yung sa interview niya, ang angas-angas niya, ganyan-ganyan. Pagkatapos, makita mo talaga, pagdating dun sa hearing, parang talagang biktima. Mr. Chair, I am just a small part of the PNP. I'm just a small boy in this crazy world. Talaga, Talaga, Torre? Yung alam mong from sobrang tapang na, sige, sir, bigyan mo ng aeroplano. Daling ko yun doon. From that tapang na bigyan mo ng aeroplano, dadaling ko yan doon, nawala. So, parang iniba niya na ngayon yung narrative niya kasi etong si Diwata rin kasi hindi mapigilan ng pagpa-interview para lang makapagpabida, para lang maisabuhay. Yung ilusyon niya na maraming may gusto sa ginagawa niya, pumupuri sa ginagawa niya. Dahil doon, binibigyan niya ng chance yung mga media interviews like Rappler o ano pa ba yung mga interviews niyang binigyan. About doon sa arrest. Ayun tuloy. Kung ano lang ito pa nakakatawa sa kanila, guys. Kung ano lang naman rin yung sinabi nila sa media, yun lang rin naman ang tinatanong ng mga senador. Yun lang rin naman ang pinaklarify nila. So biglang kaya medyo halatang-halata ang katangahan nitong mga, sorry for the word Pero itong si Marbil bigla na lang nag-invoke ng executive privilege. Na yung tanong lang naman, who gave the order? Who gave the order? Sinasabi naman ni Torre. Kaya sinabi niya executive privilege siya. Actually, binibenta niya na yun agad kasi ang pwede lang naman ng executive privilege, it applies to the president dun sa mga sa mga tao niya, either sa cabinet officials or dun sa mga taong direktang kinausap niya. Correct. Binenta na ni Marbil si BBM dun. At saka sinasabi na ni Torre na General Marbil gave the order sa kanya.
So, ano pa i-executive privilege niya? Meaning, kung si Marbil ang nagbigay ng order sa kanya, most likely, ang nagbigay ng order kay Marbil ay someone higher than Marbil. Sino pa ba yun, di ba? So, hindi na natin kailangan i-mention kung sino yun. Kasi malinaw na yung nag-utos kung kanino o kung paano aaresto yung mga mismong plano. Ito na nga yung nakakatawa pa dyan, Miss Joey. Yung plano, na naman si Diwata, in-explain na naman niya kanina. Thank you, Madam Chair, for giving me opportunity to clarify that yung plano-plano na yan. Ginawa na niyang contingency daw, eme. Akala mo, Diwata, mapapaniwala mo kami, hindi kami bobo, hindi kami tanga. Ngayon, kung gusto mong ipalabas na wala kang plano sa pag-aresto kay kay PRRD, contingency plan mo lang na magpa-marshal ng 7,000 troops, ng 7,000 policemen sa Davao at mag-deploy ng thousands of policemen sa NAIA, sasabihin mong contingency, that's BS. Pure BS yan. Kasi itong medyo na-disappoint ako. No? Recently, may interview yung mismong spokesperson ng ICC. Have you guys seen the interview? Sabi mismo ng ICC spokesperson, nakipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Without the help of the government, hindi nila makukuha si PRRD. Bakit kaya hindi na-discuss yun sa Senate hearing kanina? May interview without the cooperation from the Philippine authorities, hindi nila makukuha si PRRD. Oo. So, doon pa lang. It's impossible kung makikooperate yung Nakita niyo po ba yung interview na yon ng spokespersons? Parang sa One News page yata yun na sinabi pa doon na with regard to the legality of the arrest, hindi na ako makapag-comment dyan. It will just be for the submission to the judges. Di parang sinabi na nila na yung arrest in general, hindi mangyayari without cooperation talaga. Hanggang sa nabulgar na nga yung 2024 pa na plano na. Kaya itong sinasabi ni Torre, consistent siya dun sa facts at dun sa mga situation na nabulgar prior that day. Kumaga parang kahit ibahin niya yung narrative niya ngayon na walang plano, hindi nagtutugma dun sa mga na-discover kanina tulad ng 2024 pa lang, may mga prosecutor na palang dumating may mga abogado, interpreter, etc. na dumating sa Pilipinas. Uy! Teka lang, merong chika, namatay na raw si Sandra Cam. Ano nangyari kay Sandra Cam? What? Sandra Cam. The PCSO. Uy, oo. Ayan o. Rest in peace. Sandra Martinez Cam. April 10. Ano daw nangyari? I do not know. Well, may sakit na naman talaga kasi siya. Oo nga, may sakit to may problema to sa puso Ayun. Anyway, rest in peace. Miss Sandra Cam. Ayan, at sa family niya, condolences po. Ayan. Anyway, ayun. So, ano nga yung ano pa nga yung gusto mong sabihin na we deserve better? Okay. So, regarding lang dun sa pagbabago ng narrative ni Torre na walang planning, ganyan, hindi siya tugma dun sa mga pangyayari. Mga parang imposible na hindi pinlano. Meron talagang planning. Tinodo na nila yung contempt Although, sa totoo lang, magaling rin kasi talaga sumagot tong si Torre May rin talaga si Torre, may yung siya, yung may wit din tong si Torre, sa totoo lang. Manipulative ka. Manipulative may may sa totoo lang, may galing rin talaga tong si Torre. Oo, magaling siya dun sa manipulation nung kung ano talaga yung nangyayari tulad nung hindi daw niya hinila si Attorney Delgra, yung hihilahin kita, hihilahin ko yan. Si PRRD naman talaga yun kung isipin, pero sinabi niya hindi daw si PRRD yung hihilahin niya. Diba? Kung parang iniiba niya, pinapalabas niya na hindi yun yung totoo. Kahit yun naman yung nakikita natin. Magaling siya magpalusot. In short, palusot lang talaga yung ginagawa ni Torre. Oo. Tapos, ito, itatouch ko lang ng konti yung naman tawag yung may comment ko, mas articulate pa raw si Torre kaysa kay Marbil. Correct. Baka to si Marbil, unang tanong sa kanya, executive privilege agad. Unang kwento pa lang, sinalang agad si BBM. Tanga po. Galing na yan!
Tanggalin mo yan si Maribel, pasira. Ito kasi yung meron kasi mga nagsasabi na, yung ginagawa ni Amy, drama lang yan. Yung ginagawa ni Amy, I'm pretty sure ganito, ganyan. Guys, whether mag-hearing si Amy o hindi, si Bongbong talaga, meron talagang accountability dito. Kahit 10 Amy pa yung nakaupo dun sa hearing, hindi po pwedeng burahin ni Amy yung liability ng kapatid niya. Okay? So, yan, ang tawag dito, kasado na yan. Kasado na yung liability ng kapatid niya. Meron talagang dyan. Meron talagang, ang pangalan nito, meron talagang, may tulog talaga kapatid niya dyan. May tulog talaga kapatid niya dyan. Ang interesting for me, of course, si Senator Amy is still a Marcos, no? Definitely, siguro, yung isa sa mga intention niya is to make the family name, to restore the family name's integrity and things like that. Yung mga ganun-ganung etos, ganyan-ganyan. Let me contextualize, Amy. Napanood niyo ba yung Made in Malacanang? Sa Made in Malacanang, pinresinta doon kung ano si Amy sa kanilang pamilya. Si Amy ang the one who fixes things when shit is about to hit the fan. The fan. So, hindi niyo na matatanggal yan kay Amy. That is that is her role in her family, given to her by her father. Di ba sila magkalapit sila ng tatay niya? Hindi magka-close si Bongbong sa kayong tatay niya. Si Amy talaga sa kayong tatay niya ang magka-close. Favorite nga siya ng tatay niya. Ganyan talaga sila. So siya yung fixer, okay? And this is my honest observation. Amy is trying to fix this for Bongbong. But the thing is, siguro, feeling ko, gusto niyang i-fix, dahil feeling ko, ang ni Amy, hindi naman kasi ikaw, BBM, siguro ang nagbigay ng order. Oo. Ang nagbigay siguro ng There order. are someone else na Involved, na walang mandato. O hindi ang presidente. Baka naman hindi ikaw, pero ayaw magsalita. Gagawin ko na to. Pagsasalitain ko to kasi tayo madadamay dito, ang pamilya natin. So, dalawa siguro ang pinaghihinalaan ko na hindi kadugo. Na hindi Marcos, hindi tunay na Marcos, ang involved. Dalawa lang yan. Mamili na kayo. Isang Eva, isang Adan. It's either of the two. And ngayon, siguro itong si Amy, gusto niyo sabihin yung kapatid niya, ayaw mo pang ilaglag yan? Tayong madadamay dito. Tayong maano dito. Yan ang hinala ko. Ngayon, syempre, nagkakaroon pa ng power shot. Nagkakaroon pa ng power play. Baka alam mo, feeling ko kaya siguro gumugdugo yung gum, siguro nasa pack yan. Aminin nyo. Aminin nyo. Hindi dapat merong may magasa, Fesla. Hindi ba mukha bang maga yung Fesla niya? Oo, mukhang magang pakid ni failure na. Diba? Parang baka feeling ko na, hindi mo pa hihintuin yung hearing na yan. Sino ang to the rescue? Sinong to the rescue doon sa pinakontempt? Yung waiter, di ba? Yung waiter, correct. The cupbearer. Bakit mo kinontempt to? So, merong pinoprotectionan kasi syempre, strategy yung contempt na yan. Kukuha sila ng weakest link. Ang weakest link ay si Lacanau. Sinasabi ko sa inyo, iba ang mulat sa dilat. You have to understand the game that's going on. So, siya yung weakest link, syempre, i-detain. Pag nakadetain yan, may mga negotiation yan sa detention. Nangyayari naman talaga yan sa detention, yung mga negotiation. Siguro, itong si Lacanau, kaunting pitik lang nito ng itlog, magsasabi na ito ng totoo. Oo. Kasi mukhang he's a lost boy in the forest, si Lacanau. Siguro magsasabi na siya ng totoo. Humakapon na, natatakot na siya, kailangan niya nang umuwi. Baka maging whistleblower bigla. Di ba maging whistleblower. Ngayon, biglang yung waiter to the rescue. Ay, hindi siya pwedeng i-contempt. Bakit? Yun ang mga palaisipan. 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 Ngayon, alam mo na kung bakit dinidelay din ni Cheese ang
impeachment. Siguro nagbilang na siya. Nagbilang na yung waiter. Ma'am Shi, di pa pwede. After na lang. Kasi, hindi, kulang tayo. Kulang. O, di ba, sino biglang in-endorse ni Cheese? In-endorse Si sa? Bam. Ay, si Bam pala. In-endorse din niya ba si Kiko? In-endorse ba? Yuck. Sabay yata, Kiko Bam. Kiko Bam, sabay yun, sabay. Kadiri. So, Yun ibig na sabihin, yun. Ngayon, syempre nagdi-deny si Kiko at si Bam na wala silang Emerald. Tignan nyo nga kami. Hindi kami pinanganak kahapon. Kanina lang. Yung etchos na na walang kinalaman. Sus, narinig na namin yan. Tapos nung pagka-endorse, biglang lumalabas na sa top 12. Lumalabas na sa survey. Diyos me. Ayun. Package si Unggoy at cosplayer. Delikado ma-detain sila kanila kasi baka kultuhin ni Bato at kumanta wala sabit si kanila. Correct. Si Bato, ang skills ni Bato. Si Bato ay pinakamagaling pagka wala sa hearing. Di ba? Yun yung magaling na Bato yung wala sa hearing. Oh. So, yun, baka kumanta. Mag-video okay ang mga hindi dapat mag-video okay. Ayun. Anyway, ayan. We Deserve Better, meron ko pa gustong i-share para makapunta na tayo kay Brodex. Pwede po, bigyan niyo pa ako ng 2 points pa. Gusto ko lang kasi. Ano na lang, additional lang kay Senator Amy, Marami kasi nagagalit pa rin sa kanya hanggang ngayon, tsaka hindi naniniwala sa sinseridad ng hearing. Tingnan niyo po mabuti kung paano niya ginagawa yung hearing. Hindi to self-serving Talagang willing siya to dig deep sa kung ano talaga yung nangyayari o nangyari sa arrest. At helpful talaga yon. Tanggapin man natin o hindi, helpful yon sa mga Duterte. Second po, yung kanyang itong mga tao na to, matatandaan na namin kayo, kami mga botante habang buhay. Ngayon, kung anong ginagawa niyo dyan sa Senado, kayo mga nagsasalita na minamanipula ang katotohanan, hindi na kayo mawawala sa utang namin, lalo ka na Diwata. Excited kami na makita ka na bumagsak kasama ng mga Panginoon mo, mga Diyos-Diyosan nyo, nalasing sa kapangyarihan. Excited ang mga Pilipino na makita kayong gumapang sa putikan, kumain ng lupa. At ewan ko na lang kung ano na lang magiging karma nyo. Minsan na po ang hiling kay Miss Sas kasi hindi ko siya makita sa Facebook. Baka naka-block ako sa kanya or siya, hindi naman ako naka-block sa inyo, Miss. Hindi ko naman binlock yung page. Hindi ko kayo talaga makita sa Facebook. So yung mga live, late ko na napapanood dun sa YouTube na lang. Pwede po ma-email ko kayo ng name ko para ma-check nyo kung naka-block ako sa private chat. Isulat sa private chat. Isulat sa private chat, oo. Kasi ako, pagpabalang ang sagot, block agad yan. Ay, never po akong ganun. Sige, pero saan po, paano po private chat dito? Dito sa We Deserve Better. Okay. Yan yung private chat dito sa StreamYard. Okay. Ayan po. Never ako nagpabalang. Ayan. Okay. Ayan, nakita na ni Sas yan. Thank you. Okay. Thank you. Ay, na-block ko to. Charot. Thank you, Miss Sas. Baka akong binlock mo. Hindi nga. Lagi ako nanonood kasi sa YouTube. Sabi ko, ba't di ko makita sa Facebook? Mas gusto ko yung live talaga. Parang nakaka-interact sana ako sa live po. Pero hindi ko talaga makita. Sige po. Thank you po. Hindi ka ng pardon ni Madam Chair. Ito na naman. Yung pakiusap ni Unblock, baka naman mga masasama talaga ugali mo. I've been following you since 2016. Kaya kilala na. Sandali. Hanapin muna kita, ha? Apo, sige. Rainier Serda. Ay, nakablock. Sabi ko sa iyo. Alam ko na eh. Ayan na. Meron na naman po tayong bagong na-pardon sa ating programa. Okay, ito kasi si Joey, ang Court of Appeals. Si Joey talaga ang Court of Appeals ko. Ang dami-dami sa kanya sumasangguni na, unblock mo naman si ganito. Di ba kinabi naman kayo si unblock na ako? May theory ako naka-anime profile kasi ako one time. Baka yun yung time na nag-block ka ng mga, kala mo, troll.
na-unblock na kita, na-pardon na kita, courtesy of Okay. Joey. So may utang na ka kay Joey. Okay, Ito, thank you, guys. Si Joey talaga ang Court of Appeals ko. Sabi ko, kung na-block ko kayo, kay Joey kayo umapila, siya ang barangay. Barangay chairman. Thank you po. Barangay Bye-bye. chairman. Ayun. Anyway, ayan. Thank you very much. We deserve better. Ayan, hello bro Dex. Ay, teka mag-react lang ako very slight doon sa sinabi ni We Deserve Better. Yung parang sa totoo lang sa akin hindi issue yung itong sa hearing ni Senator Amy. Hindi issue sa akin yung yung sincere ba o hindi naman sincere, drama lang yan yung mga ganyan. I would always look at the political value of the action, ganon. Whether sincere si Senator Amy o hindi is beside the point. Kasi nga na-unravel yung mga pangyayari. Nakukuha natin yung mga gusto nating makuha. O sabihin na natin na kunwari iba hindi satisfied, merong kulang or whatsoever, ganyan. But where can you get the complete picture? Can you get it somewhere else? Ito nga nakukwento lahat ng mga pangyayari. You have experts who are also chiming in doon sa issue, nagbibigay ng clarification and things like that. Sinisynthesize niya yung nangyari so that it's easier for us to understand what is going on. And ito nga yung hindi ko magets Sa totoo lang yung tawag dito yung mga yung mga Duterte aligned politician, you should move now. Get whatever you can get out of the things that are coming out in the hearing. Ang hindi ko magets kasi yung parang nakasentro kasi yung hate kay Senator Amy na, ay hindi, di naman totoo yun hindi, isa-save lang niya yung pamilya niya. Do you really expect na si Senator Amy hindi niya isa-save yung pamilya niya? Of course, kasama na yun. Diyos ko, at the end of the day, Marcos siya. Pero at the same time, yung ginagawa... Ang gustong i-save ni Amy ngayon, I think, is si Bongbong. Pero feeling ko kasi, kaya naglakas si Amy na mag-hearing because alam niyang hindi si Bongbong nag-decide. Kasi kung alam niya si Bongbong ang nag-decide, hindi siya mag-hearing. Oo. Nagigets niyo? Oo. Alam niya siguro. Siyempre, kung ikaw, kapatid, titingnan mo muna. Ano ba, si Bongbong ba may sabit dyan? Ay, hindi ba? Sino? Either of the two. Si B1 or si B2. Ganun ba? Okay, hearing. Kasi kung si Bongbong involved dyan, hindi yan magpapahiring si Amy. True, agree. But at the same time, kasi Amy Marcos cannot really absolve his brother fully here. Kasi president yung kapatid niya So kumbaga, ang pinaka-achievement na nung hearing niya, kung sakali na gusto niyang mabawasan yung kasalanan ng kapatid niya, is that his brother is going to be guilty of omission. Yung walang ginawa. Ganon. Tapos yung mga active participants, yun yung mapapangalanan. May liability pa rin yung kapatid niya. Yun nga lang, magkakaroon ng, siguro dahil malamang, yan talaga yung direction na gustong tahakin ni Senator Amy, merong mga participants dyan na active. Ganon. And the brother is actually a passive agent in all of this. Ganon. Nevertheless, the brother would still be liable. Wala pa rin wala yung kapatid niya dito. Kaya malaki rin yung risk dito ni Senator Amy. May risk pa rin siya dito. Ako kasi that's how I do my politics people get my respect kapag meron kang taya. Pag wala kang taya, wala ka. 'Di ba? Pag wala kang taya dito, doon ka sa bandang likod. Ganon. Pero pag meron kang taya, pag meron kang dito, meron kang risk na tinitake. 'Di ba? Pag meron kang mga risk na tinitake, talaga doon mo talaga makukuha yung respeto ko. Kaya yung sabi, hindi, drama lang yan. Can you please just hold your horses? Alam ko galit kayo and all that jazz. But you have to take whatever that is helpful to us right now. 'Di ba? Maging reasonable kayo, mag-isip naman kayo. 'Di ba? Ayun, tingnan niyo yung inalaskan niyo ng ang tawag dito. Sa totoo lang may mga revelation din na yung mga mga realizations about the reality. Ayan. Yung the way the Foreign Relations Committee hearing was handled. Refreshing yung tandem ni Amy Marcos at saka ni Alan Peter Cayetano Yung pag-propound nila ng questions, yung pag-synthesize nila ng mga issues dito sa arrest and things like that. And whether we like it or not, yung mga Duterte senators who are considered, parang may mo pa kasi na parang mas inexperienced yung mga yun
nagsalita yung experience ni Amy at saka ni Alan Peter Cayetano dun sa hearing na this is how you do it. That when you conduct an inquiry, this is how you do it. Magaganda yung mga ano nila, magaganda yung mga questions nila, magaganda yung structure ng kanilang mga argumento and things like that. Makikita mo talaga yung forma at saka yung kapupuntahan ng hearing. Ganun. So, yun yung fact nitong ano na to. For me yun yung isa rin sa mga realization na that is why meron talagang senior senator. That is why meron talaga, kailangan mo rin talaga ng experienced na senador sa isang ganern. Ayun. So anyway, ayan, go Brodex.